Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo muli ay tutunghay ng pagbasa para sa araw po ng Sabado, Enero 27, taong 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanatang 4, mga talatang 35 hanggang 41. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, sinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakihilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, "Guruan nila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidla ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Pagpalain po ang Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Guruan nila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Makakatagang namutawi sa bibig ng kanyang mga alagad habang sila'y sakay ng bangka, sapagkat noong mga panahon na yon, mayroon pong malakas na unos, sinasalpok ang kanilang bangka at halos ito'y lumubog. Mga katagang mga panalitang nagtatanong ng isang takot, ninenervyos at nag-aalala. Pero kung atin pong mapapansin na ang kanyang mga alagad ay karamihan mga mangingisda. Pero sa kabila ng mga panahon na yun na may malakas na unos, nanaig yung takot at pangamba kahit na sila'y mga dalubhasa sa paglangoy bilang mga mangingisda. Maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi natin maiwasang magtanong, nasaan ang Diyos? Totoo yun eh. Ipagsubok ka, sunod-sunod, karamdaman, di gumagaling, tapos mga mahal mo sa buhay, may sakit din, pinansyal, hindi ka pa nakaka-solve sa isang pinansyal na kailangan, meron na namang gagastusan, meron namang pangailangan, problema sa pamilya, sa negosyo, sa lahat ng bagay, patong-patong. Kaya minsan nagtatanong tayo, iniwan na ba tayo ng Diyos? Meron pa bang Diyos? Nasaan ang Diyos? Iniwan na ba niya ako? Pinababayaan na ba niya ako? Kapag tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok sa buhay na hinahamon ng ating katatagan, hinahanap natin ang Diyos. Kahit batid naman natin na nariyan lang siya lagi sa ating piling, ngunit hindi natin maramdaman agad ang kanyang pag-aalay o pagtulong sa atin. Totoo yun eh. Meron tayong malaking katanungan. Okay lang na magtanong pero huwag nating sisisihin ang Diyos. Bakit? Ang mga pagsubok sa buhay ang nagpapatibay sa atin upang mas maging matatag sa mga pagsubok na haharapin natin. Kung minsan tayo ay papalubog na, nakikita iyon ng Diyos, nakaantabay siya sa atin at hindi niya tayo pababayaang tuluyang malubog o kaya naman ay malunod. Tapat siyang tumutugon kapag tumatawag tayong kanyang anak. Papagligtas ang Diyos, tandaan natin, kinakailangan lang nating lubusang manalig ng buong puso sa Kanya. Huwag kang bibitaw, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang magtatago. Huwag kang maglulugmok ng iyong sarili. Tatagan natin, tibayan natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa at pananalig sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lang palagi masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. God bless us all.